So mga kababayan, ito yung video ni Congressman Marcolita kung saan nagdududa sa dito sa ginawa ni Agwanson. Bagamat si Rowena Agwanson kahapon ay nagkaroon na ng bagari na retired na. Di ko nga alam kung tuluyan nang bumaba sa pwesto itong si Rowena Agwanson kahapon, kasi kahapon yun ang deadline niya. Pero ayon kay Congressman Marcolita, hindi maganda yung ginawa ni Rowena Agwanson na pagdi-disclose ng kanyang opinion sa publiko, na sa tingin ni Congressman Marcolita ay nagpupunla siya ng pagdududa taong bayan dito sa Comelec. At sabi ni Congressman Marcolita, alam ni Rowena Agwanson na ang majority vote, ang majority sa kanyang kasamahan ay pabor na hindi disqualify si Bongbong Marcos. Kaya itong nag-iingay itong babaeng ito. Marami pang puna si Congressman Marcolita na maling-mali itong ginawa ni Rowena Agwanson na nag-iingay sa social media. Tandaan natin, yung paglabas ng record ni paglabas ng opinion ni Rowena Agwanson, hindi naman siya in-interview ng media, kundi inilabas niya lang sa kanyang social media. Ibig sabihin, intentional yung ginawa niya na pag-iingay. Hindi accidentally na na-interview siya kunwari, nag-leak. Hindi. Parang lumalabas ata na nilabas niya sa kanyang Twitter o Facebook page yung kanyang mga opinion. Talagang sinadya niya mag-ingay. Para ma-impluwensyahan nga itong mga kasamahan niya na bumoto ng pabor na wag i-disqualify itong si Bongbong Marcos. So ngayon ito si Agwanson ay tila baga mga kababayan, siya yung petitioner dahil siya naman yung tulong ingay ng ingay kaysa doon sa petitioner. Tingnan mo kung gaano siya kaingay sa social media na kontrahin itong si Bongbong Marcos. Dapat kasi yung ikaw nga petitioner dapat, halimbawa ikaw yung Comelec commissioner, dapat neutral ka no? Dapat itago mo muna yung pagkabias mo. Itago mo muna. Pero hindi niya tinago. Talagang nilabas niya na tila baga parang sa tingin ko nga siya yung petitioner. Parang siya yung nasa likod ng pag-file ng petition labang kay Bongbong Marcos dito, kasi siya yung ngal-ngal di ba? Panoorin niyo itong mga kababayan itong tira ni Congressman Marcolita para makita nyo dito kung gaano ka So wag nating kalimutan iboto si Congressman Marcolita, mga kababayan. Matakbo itong senador. Wag nating kalimutan na natin suportahan itong si Congressman Marcolita. So panoorin nyo. Nagiging paksaho ito ng talakayan. Ang binabanggit ko po ay itong ipinahayag ng isa sa mga commissioner ng Comelec kahapon, si Commissioner Rowena Agwanson. Mukhang inunahan po niya yung kanyang sariling desisyon ay sinahimpapawid niya sa pamamagitan ng social media. Kaya marami pong umaalma ngayon. Tama ba? Tama ba itong ginawa ni Commissioner Rowena Agwanson? Sa pagtaya natin po sa personal natin pagtaya, kayo po bilang isang abogado, na inunahan niya, na pinre-empt niya yung desisyon ng kanilang division? Hindi tama, Jen. Dalawang kadahilanan, Unang-una na nilabag niya yung sarili nilang internal rules. Kasi meron internal rules and procedures ang Comelec. Basahin nila, kung nakikinig si Commissioner Agwanson, ay imbitahin natin, Jen, na basahin niya yung Section 18 ng kanilang internal rules. Na sinasabi roon ng isang kaso na itinalaga sa MAPA Embankment o MAPA Division, ito ay it will be reached, sabi niya, through consultation. Ang ibig sabihin, pag-uusapan nila in consultation with one another, alam na nila yung predisposition nila dyan. Alam nila kung ako ito yung boto ko, ako ganito. So kung pag-uusapan natin yung first division na 3 ang commissioners dyan, kasama nga si Commissioner Agwanson, alam na ni Commissioner Agwanson ang predisposition ng dalawa. Kaya nga, meron nang na-assign na magsusulat ng ponensya. Ibig sabihin nito, Jen, kailangan ito ay may paliwanag nating mabuti para sa kaalaman ng ating mamamayan. Meron na talagang desisyon kasi bawat kaso will be reached in consultation with one another.
Ngayon, Okay, kaya, tama po. kaya ang nagsulat ay isa doon sa mga pumabor at hindi si Commissioner Ganson, kasi si Commissioner Ganson siya na rin ang nagsabi na hindi siya pabor, di ba? Tama po, sapagkat ang decision daw niya, disqualified talaga. Bakit ngayon magpapasya siya na magdi-disclose ng hindi pa nasusulat yung ponensya? Ibig sabihin ito, Jen, hindi niya iginalang yung mismong internal rules, meron silang collegial responsibility and collegial authority. Bakit kakailanganin mo magpauna ka? Ito yung mapanganib dyan. Alam mo, kaya ako tinatalakay ito. Hindi dahil kay Bongbong Marcos dyan. Opo. Alam naman ng mga karamihan, kung hindi man lahat dyan, na ako ang first pick ng BBM Sara Tandem. Pero kaya ako sinasabi ito, hindi dahil doon. Sekundaryo lamang ito. Ang gusto kong pupuntan dito ay yung pangkalahatang interes ng ating bansa at ang ating mamamayan. Hindi mabuti ang ginawa ni Commissioner Guanzon sapagkat sa kanyang ginawang yon, nagpupunla siya ng pagdududa sa kaisipan ng ating mamamayan na para bang merong nangyaring hindi mabuti, para bang ito, pinalilitaw niya ngayon, merong political interference. Merong isang malaking tao na nakikialam. Hindi totoo yun din. Alam mo, bago pa na-i-assign para isulat yung ponensya, nagkausap na yung tatlo na yan sapagkat yun ang procedures na sinasabi ko. Yun ang internal. Yung tatlong commissioner ko, opo. Alam na nila, meron na silang predisposition sa bawat isa, kaya nga na-i-assign na yung pagsulat sa decision, isa sa kanila. Ibig sabihin, silang tatlo, nagkaalaman na. Bakit pipilitin niyang magmadali? Bakit siya nagmamadali dyan? Kailan, meron bang nakasulat na provision sa kanilang internal rules kung kailan nila ilalabas ang decision? Meron ba? Yan wala po akong alam. Opo. Kung nakikinig si Commissioner Guanzon o yung kanyang mga abogado, yung kanyang mga staff, pwede bang sa kaalaman natin, baka naman hindi ko nabasa, baka naman merong isang provision na mahigpit na talagang pinatutupad na kapag yung kaso ay napunta na sa isang division o kaya sa embank, meron silang strict na period na kung saan ay ipopromulgate nila ang decision. Meron ba? Wala naman po oo. Ako nga dyan, nung ako'y nasa alagad party list pa, biktima rin ako niyan eh. Okay. Isipin mo, wala silang pakialam kung halimbawa ay kailan matatapos sa kanilang opisina yung kaso habang ang representation namin sa Congress ay nakabitin. May pagkakataon sa aking paglilingkod din ay nalagay din ako sa mga kaso na yan sapagkat napakarami ko rin kasamang gumawa ng dahilan para makarating kami sa COMELEC. Pero bahala ang COMELEC kung kailan sila magpapasya, kung kailan ilalabas ang desisyon hanggang sa ito'y umabot pa ng Korte Suprema. Kung kilala mo si Kong Datol Jen ng ng senior citizen. Senior citizen. Opo. Si Kong Datol na namayapa na, hindi nagkaroon ng katahimikan yan eh. Magmula nung una siyang tumakbo hanggang siya'y bago pumanaw, takot na problema sa COMELEC na hindi niya malaman kung kailan lalabas ang desisyon. Pagkatapos lang nanalo po. Sasabihin ni Commissioner Guanzon na, bakit ayaw nilang ilabas? Kailan ba nagkaroon talaga ng tuntunin kung kailan ilalabas ang desisyon? Bakit siya ngayon nagmamadali? Kasi gusto niyang ipunla, sa tingin ko din, yung pagdududa, kailangan magduda. Kasi kapag ngayon, dahil sa kanyang pagdi-disclose, premature disclosure, alam ko na ang majority ay hindi pumor sa disqualification. Ayun, yung tatlo. Bago ilabas yan, gagawa siya, gumawa na nga siya ng eksena. Gumawa siya ng eksena para ngayon, paglabas nito, akala mo nga, merong malaking tao na nakialam o nag-interfere. Alam mo, mali ito, Jen eh. Pangalawa, ito sinasabi ko sa'yo, nilabag niya yung sub judice rule, Jen eh. Okay. Nasabi niya, ano bang gusto mangyari nila? Sabi gano'n, nabasa ko lang sa mga periodiko, Jen. Ano bang palagay nila? Kami ba ay kanya yung mga lampang abogado? Pero pinalilitaw niya, Jen, na sila ng pinakamagaling na abogado dito sa ating bansa. Palagay mo kayo ng pinakamagaling at hindi nga kayo lampa. Ako tingin ko mga lanta naman ng mga abogado dito sa kanila. Saan ka naman nakakita? Ba't mo i-disclose prematurely? Meron kang collegial obligation. Ba't hindi mo hinintay yun? Ba't hindi mo hinintay yun? Di ba?
Alam mo, sinasabi sa ating saligang batas dyan, ito pa yung pangatlong kadahilanan kung bakit siya nagkamali. Sa ating saligang batas, sinasabi, public office is a public trust. Opo. Si Commissioner Rowen Guanzon ay isang public servant. Ano sinasabi doon sa provision na yun sa saligang batas? Kinakailangang pagsilbihan mo ang mamamayan ng may pagtitiwala, ng efisyente, at ng buong responsibilidad. Irresponsable itong ginawa niya dyan. Magpupunla ka ng pagdududa sa kaisipan ng mamamayan natin na baka para akalain nila kapag nilabas yung desisyon, meron ngang taong nakialam. Mapanganib din. Pinahihina niya yung pundasyon ng ating institusyon. Akala ko ba ang COMELEC ay nandyan para silang manguna sa isang mapayapa, orderly, at isang tapat na resulta ng isang dito pa lang sa proseso nila dyan. Siya na yung lumabag eh. Naku po. Dyan, hindi ko pinagtatanggol si Bongbong Marcos. Alam kong meron siyang mga abogado na kayang ipagtanggol ito sa issue nung sinasabi nilang legal issue na merong moral turpitude and blah 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 na hindi raw siya nagbayad ng ganito at ganyan. Alam mo, sa rules on evidence yan, isa lang ang sasabihin sa ng abogado dyan eh. The best evidence is the document itself, sabi niya. Tama po. Ipakita na lang ang ebidensya. Yun na lang, wala nang pagtatalo doon eh. Pero ang malaking issue dito, Jen, sabi ko nga sa'yo, kayang ipagtanggol ng kampo ni Marcos ang kanyang sarili. Sinasabi ko ito, not in defense of Bongbong Marcos, but in defense of our people. Ayoko na magkaroon ng kaisipan ng ating mamamayan ng dahil dito lamang sa pag-iinarte ng isang commissioner, walang hindi responsableng gawain ito. Hindi ito ang parametro, hindi ito ang sukatan ng pagganap ng tungkulin ng isang public servant din. Ayun. Paano kung halimbawa lumabas ngayon ang desisyon ng First Division? Sa First Division, 30 commissioner ang pumapaloob dyan at kabaliktaran ng desisyon yung desisyon doon sa naging pahayag po ni Commissioner Guanzon. Kung ano mangyayari? Then gusto kong ulitin dahil nga sa kagagawan ni Commissioner Guanzon, lumilitaw talaga na isa lamang siya sa bumoto laban kay Bongbong. Kasi tatlo sila di ba? Ang desisyon talaga ay majority. Siya mismo ang pinakita niya ngayon. Ang sabi niya, hindi naman kami lampang abogado. Oo. Kung hindi ka lampang abogado, pinakita mo na eh. Kasi ang desisyon talaga ay magagawa lamang in consultation with the members of the division. Mapa-division man o mapa-ambang. Opo. Sa consultation, hindi siya ang gumawa ng ponensya. Kasi kung ang majority dyan, disqualification, isa sa kanila ang gumawa ng ponensya na disqualified si Marcos. Ngayon, ang ponensya hindi siya. Sa mga kapatid, lumilitaw at pinalitaw niya sa sarili niyang kagagawan na ang talagang boto, ang majority dyan, hindi disqualified si Marcos. Hindi disqualified. So kahit pala ikaw ang chairman ng First Division, hindi laging siya ang punesya. Kung sabi, sa tatlo na yon, kung sino ang pipiliin na siya ang punesya, hindi automatic na kung sino yung chairman, sapagkat siya ang chairman ng First Division, di ba? Pero hindi ibig sabihin siya rin ang punesya yung desisyon. Ang gagawa ng punesya din ay yung mas marami yung pananaw kung ang aksyon na gagawin. Ang ibig ko sabihin, nung magkonsultahan sila sa bawat isa, ito pinakikita na at lumilitaw talaga. Dalawa yung ito. Not in favor of disqualification. Kaya nga isa sa kanila ang gagawa ng desisyon. Halimbawa, ang desisyon na kanilang na-reach, halimbawa din, ay i-disqualify si Marcos, isa doon ang gagawa ng desisyon for disqualification. Ganun pala ang proseso. Nag-iinarte siya ngayon, pinalitaw niya ngayon na ang majority talaga decision is not in favor of disqualification. Ito yung malinaw. Alam mo kung siguro si Commissioner Guanzon ay 5 years pa, halimbawa, nasa termino, ako na mismo siguro mag-institute ng impeachment sa kanya. Kaya lang 5 days na lamang sa dyan, kaya wala na rin kapupuntahan kahit na ako may mag-file pa ng impeachment complaint sa kanya. 5 araw na lang. Antayin mo na lang sapagkat magre-retire na yan sa February 2.
Kaya pala ganun ang nangyari kung sapagkat alam niyang hindi pabor sa gusto niya, ay dinisclose niya na mas maaga. Tapos gumawa siya ng senaryo na para bagang, uy, may pumipressure dito sa mga kasamahan ko sa aming division. Ay kung baliktad naman kaya, no? Paano kaya kung baka akalain ng tao ngayon, sa kanya may nagpe-pressure, kaya niya inunahan ng desisyon ng kanilang division? Kong? Natumbok mo, Jen. Natumbok Oo. mo. Ay, ikaw, kamo, sino namang malaking tao? Hindi Nag-pressure nag-pressure. Kung hindi nagmo-motivate sino, gumawa ka. Sapagkat, alam na nila, foregone conclusion eh. Ang Oo. decision ay hindi pumabor sa disqualification. So, ang kanilang gagawin na lamang ay bigyan na lamang o ipunla na lang sa kaisipan ng tao na ang desisyon na ito ay merong nakialam. May malaking Oo. taong nakialam. Nakakita ko Oo. ba, ito ba ay isang responsabling action ng isang commissioner ng COMELEC? Nako, yun ang ano, no? Magre-retiro na lang siya. Nag-iwan pa ng iskandalo at ng bahid ng pagdududa sa kanyang mga kasamahan, Kong. Ito nga, Jen, ang malungkot. Hindi ba tayo, mga mamamayan, ay magkaisa para patatagin natin ang pundasyon ng ating mga institusyon? Dito lamang lalakas ang Republika, Jen. Yung pagkakaisa na huwag mong babahiran, huwag mong pahihinain yung pundasyon ng lahat ng ating mga institusyon. Mapa-administrative man yan, mapa-executive, legislative, o kaya yung judicial. Dapat ang mga pundasyon ng ating pamahalaan ay matatag. Pero sa ginawa niyang ito, alam naman niya na pinahihina niya direkta, deliberately, gumagawa sila ng paraan para pahinain ang institusyon ng ating pamahalaan. Ito yung malaking issue. This is the bigger picture. Kaya ako nagsalita ng ganito dyan, hindi dahil kay Bongbong Marcos. Alam kong kaya ipagtanggol ni Bongbong ang sarili niya. Pero ang gusto kong makita natin is the larger picture. Hindi po pwede na magpunla ka ng kaisipan na maring magduda ang ating mga mamayan para sa ganon ay pahinain ang institusyon natin. Nang dahil lamang sa, siguro meron ding malalaking tao, o sige, ganito na lang ang gawin mo. Gumawa ka ng eksena, mag-inarte ka. Total, hanggang February ito ka na lang. Makakaito ka pa rin dyan. Sa anumang paraan, sabi niya ganyan, makakagasgas ka pa rin. Yan ba ang trabaho ng hindi lampang abogado, Jen? Nako po, masakit ito, Kong, ano? Kasi mantakin niyo po, mabibigat yung kanyang pinahayag doon sa narinig ko kahapon. Sabi niya, 4 na taon na siyang hindi nag-file ng income tax, hindi daw siya nagbayad ng buwis. Ano? Ito pa rin naunang sinabi niya. No? Sinabi po ni Commissioner Guanzon, ang desisyon ko, ang boto ko, disqualified talaga siya. Kasi convicted siya of a crime involving moral turpitude. 4 na taon siyang hindi nag-file ng income tax return. Hindi siya nagbayad ng buwis at hindi siya nagbayad ng multa sa Regional Trial Court. Yun po ang mga binanggit itong si Commissioner Guanzon po. John, foregone conclusion na yung sinasabi niya eh. Yun na nga. Dito sa nangyaring paglalahad niya nito na prematurely, lumilitaw ang majority decision, hindi naniniwala doon sa pananaw ni Commissioner. Doon sa kanyang pananaw niya. Opo. Yung pananaw niya ay hindi binding sapagkat nag-iisa siya. 2:1 eh. Ang boto ay 2:1 kasi division sila eh. Pag Opo. pumunta sa NBank, kapag nakakuha ng 4 ang isang litigant, yun ang mananalo. Kasi 7 lamang ang members ng COMELEC. Pero walang saysay. Yung kanya kung naman ang opinion niya. Sapagkat ang opinion niya ay dapat mapailalim doon sa opinion ng dalawa. Kasi yun ang majority. Tama po. Hindi pa niya kayang isipin yun. Kahit napuntahan pa natin yung legal issue na sinasabi niya, pinipilit niya na sa opinion niya ay nakagawa ng isang aksyon si BBM na constituting moral turpitude. Sinabi na nga ng Korte Suprema sa mga related na pag-usisa nila sa bagay na yan, the non-filing of income tax is not moral turpitude. Sinabi na ng yan, the Supreme Court. Kung hindi naniniwala si Commissioner Guanzon na naniniwala siya sa sarili niya at sa mga taong na-membressure o nagmamotivate sa kanya, problema na nila yun yan. Pero pinag-usapan natin, si Bongbong Marcos hindi na-convict ng isang krimen sa kanyang maximum na mayroong maximum penalty. Bakit kamo? Pinagbayad ng fine din. Opo. Yung sinasabi ni Commissioner Guanzon na maaring ipataw yung accessory penalty ng disqualification, akma lamang doon sa mga krimen na pinatawan ng maximum penalty. Halimbawa,
sa revised penal code yan, death, kanya, yung kamatayan. Merong accessory penalty yan dyan kasi Opo. capital yan kasi maximum penalty. So, meron kang disqualification dyan, Opo. meron kang civil interdiction. Ganon din kapag halimbawa prison correctional, prison mayor. Marami yan. Sa mga katwid, alam natin na hindi na-convict si Marcos kung pag-uusapan ay maximum penalty dahil pinagbayad lang ng fine. So, hindi mo attach yung accessory penalty ng disqualification. Napakalinaw nito, Len. Jen, napakalinaw nito. Hindi na kinakailangan, siguro, ang isang lampang abogado, hindi niya maiintindihan talaga ito, Jen. Nako, binabanggit pa po niya kasi yung pagkakatala daw po ng paglalabas ng desisyon sa pamamagitan ng ponensya ay mga excuses na hindi reasonable. At ito daw po, di umano ay hindi pa nangyari kahit nung mga nakalipas na disqualification case na kinasasangkutan ng mga presidential aspirants. Kaya daw po yung resolusyon ay hinayjack, yun ang kanyang termino, hinayjack ng ponente. na ang desisyon daw po ito ay pwedeng isulat sa loob lamang ng ilang oras, tapos na Bakit daw umaabot pa ng ganun katagal? Kaya nga itatanong ko sa kanya nasaan ba sa provision ninyo na meron kayong strict na guideline na kung ilang araw ninyo ilalabas ang desisyon? Nasaan? Opo. Di sana ang lahat ng mga kaso ng party list na nangitlog na dyan sa inyong opisina. Oo nga, no? Oo. Isip-isipin mo, pumasok yung kaso kaya ganitong panahon, nangitlog na yung manok din. Naging manok na, naging sisiw na, nandiyan pa rin ang kaso. Sabihin niya nga sa akin, kung merong tinakdang mga araw kung kailan ilalabas ang isang desisyon, wala. Opo, kasi naalala ko, di ba kung meron nga kasaysayan dyan yung petition parang isang araw na lamang bago yung matatapos yung termino, biglang nagpalabas ng desisyon. Para sa Pasig ata yun, di ba? Nung natapos. Hindi. Kailangan magsimula sa COMELEC din. Kung talagang gusto nila na mapabilis yan, dapat meron silang tuntunin. Okay, sa NBank dapat kanya 15 days nakapagpalabas na tayo ng desisyon. Mula doon sa araw na ating niresolve ito na ito'y gagawin na ang pagdidesisyon. Mula doon kanya mga 15 days lang. Dapat meron gano'n. Kung halimbawa naman division, kailangan 5 araw pagkatapos nating makuha lahat ang mga dokumentong kailangan nating pagbasihan, within 5 days ay magdidesisyon tayo. Wala nga gano'n yan Uupuan din nila doon hanggang sa mag-a-appeal ang bawat isa, pupunta sa Korte Suprema. Korte Suprema naman, alam mo naman yan, kakailanganin niya ang 2 taon bago sila magpasya. Kaya makikita mo to sa Congress, karaniwan na, nag-file sila ng kaso, 1 week na lang, matatapos na yung term ng isa. Kaya naging congressman siya for 1 week. Huwag na tayong lumayo. Ang speaker namin ngayon, si Speaker Velasco. Di ba? Takot na problema na inabot ng kanyang kaso. Napagtibay na siya ang nanalo na representative ng Marinduque. Ng Marinduque, opo. Ilang ano na lang yun. Ilang panahon na lamang din. Lahat ito nagmumula sa COMELEC sa kanilang kabagalan. Pagkatapos ngayon, magsasalita siya. Nagmamadali siya kasi magre-retire siya sa February 2. February 2, tapos na, Mag-eksena bago siya mag-exit. Hindi problema ng ating mga ibang mga opisyalis dyan. Hindi makapag-retire nang walang eksena, nang walang pag-iinarte. Nako po. Yun ang malungkot yun no? Tapos nagsabi pa siya, yung binabanggit niyang strong politician. No? Bagay, ang sinasabi naman niya kung ang Pangulong Duterte nga hindi nakikialam dito. Kayo pa. Yun ang kanyang termino kung Kaya nga, ipinupunlan niya ngayon sa kaisipan ng mamamayan natin na kapag lumabas yung majority decision na hindi dinidisqualify si Marcos, pinalilitaw niya ngayon na mayroong malaking taong namagitan. Ito yung dyan din. Di magkakaroon ngayon ng mawawala ng pagtitiwala ang mamamayan natin sa ating mga proseso. Ito yung mapangalan na sinasabi ko. Kaya ako nakikialam, kaya ako nagbibigay ng komento sapagkat ayaw kong mangyari ito, Jen. Ayaw kong madaya. Ayaw kong mag-alinlangan ang ating mamamayan kung ang pag-uusapan ay yung proseso ng ating pamahalaan, lalong-lalo na sa pagpili ng ating magiging leader sa kinabukasan.
Oo. Kapag ka nagpalabas ng desisyon tuloy ang First Division, sapagkat inunahan na niya kung hindi talaga maaalis sa isip ng tao, lalo pa nga nung iba na wala pa nga yung desisyon, may duda na. Di lalo na kapag ka inilabas na po yung desisyon. So, Yun ang objective niya, Jen. At yun ang objective ng mga taong nasa likod niya, na maaaring nasa likod niya, na gawin niya ito. Sapagkat alam na nila, foregone conclusion Lumitaw na sa sarili niyang paglalahad ngayon na ang majority decision, hindi i-disqualify si Marcos. oho. O para makagawa ko ng eksena, para pagdudahin na lang, sabi siguro, sige, total, talo ka. Gumawa ka na lang ng paraan na magduda ang ating mga mamamayan. Ito ba Oho. isang responsableng aksyon ng isang public servant? Taliwas ito sa parametro, sa sukatan na binabanggit ng ating saligang batas din.